Magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at bago ang lahat, kinakamusta ko po ang lahat ng mga ating mga taga-subaybay at lalo na ang mga kababayan natin sa ibayong dagat o mga OFW. Masyadong itong tao na to hindi masyadong ganun katunog, pero kilala to dahil siyempre may mga trademark na yung mga pangalan nito Kung sakbo rin tong senador sa darating na eleksyon, pero hindi niya, may mga kapatid din siyang tumatakbo pero hindi sila isang partido yata. At isa na to, medyo may prinsipyo din ito So, ito ay ibinahagi rin ng isang vlogger, yung vlogger ng Banatiros o yung taga DDS din ito. Isang supporter din ito ni Tatay Digong na kung saan ay talagang walang kagatol-gatol din ito kung magbigay ng kanyang opinion o paggawa ng mga reaction video. Maraming salamat po, Coach Oli, sa video na ito at nais ko pong hingin sa inyo ang ilang bahagi nito upang maibahagi ko rin dito sa aking channel. Shout out po sa inyo at sana'y lumago pa ang ating mga channel. At sana'y suportahan nyo rin po itong aking channel, lalo na yung mga kaibigan nating malalaking channel dyan na nais akong suportahan sa aking pagbablog. At yun nga, ituloy natin itong video na ito na kung saan ay talagang matagal na tayong tagahanga ni Tatay Digong So hindi pa mayor pa lang si Tatay Digong ay talagang hinahangaan ko na ito. Atin pong ibabagi sa inyo ang video na ito na kung saan ay nagmula po ito sa channel ni Coach Oli ng Banateros. Walang iba po ito kundi ang ating taga-bitag. Siguro may idea na kayo kung sino ito Isa siyang talagang magaling ito magsalita lang English May mga pa-slang paslang-slang ito kung magsalita lang English. Talagang guwapito rin, kagaya ng mga utol niya. Pero mas hanga ako dito ngayon kasi bumilib siya kay Digong Akala ko nga hindi ito sumusuporta kay Digong pero talagang nakitaan ko na ganun pala ang ganun din pala siya katindi kasi ako matagal ko nang alam si Tatay Digong kung paano ito tumira siyempre abogado yun At tayo nasanay kasi tayo sa mga ganyang simulan nung napasok natin yung trabaho natin, yung alam niyo na kung saan tayo nanggaling trabaho. Kaya't yun din ang mga bumago sa ating mga pananaw. Kaya't yun, pakinggan natin itong kanyang mga pagbabahagi ng kanyang opinion hinggil kay Tatay Digong dito sa kanyang kasi ito, binigyan reaction po ito ni Coach Oli itong video na ito. Kaya ako ibabagi ko rin dito sa aking channel. Pwede akong mag-direct dun sa sa channel ng Bitag kay Bintol po para kunin yung video. Pero mas gusto ko dito na kay Coach Oli kasi gusto ko rin yung mga paglilinaw o pagpapahayag dito ni Coach Oli. Yun ang isa kong nais na marinig din ninyo. So, pakinggan po natin itong video na ito. Hirap niyang basahin. Ang hirap niyang intindihin. Ang hirap basahin. Read my lips. Look me in the eye. Although I have my sunglasses, this is to avoid the glare here in the studio. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Itong si former President Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. Kaya maliwanag po Kato, malinis. Yan, si Coach Oli Hindi sila magkakilala ni PRRD. Tuloy, mamaya papaliwanag po natin. Gusto ko lang siyang subaybayan. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside.
Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Ikaw ang mabibitag kapag sinubukan mo. I find it very amusing. Interesting, ika nga. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. May natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Ito, tingnan muna natin ha. Itong intro Diba? ni Ayan, Ben paliwanag Tulfo. dito sa Oli, pakinggan nyo. Ito ngayon si Ben Tulfo tumatakbo bilang senador at hindi po ito nawawala sa top 5. Lagi pero siyang sa, pasok dyan kasama din, sila sa top five Senator pala. Bongo. Okay? Ini-explain niya ito si PRRD talagang ibang klase. Hindi siya nakakahon. Hindi siya yung, eto politiko, eto yan. Doon po nagkaiba si PRRD sa ibang mga politiko. Kaya nga pansin nyo, nagugustuhan siya ng taong bayan dahil hindi trapo. Ito ngayon, yung media nalilito sa mga sinasabi ni PRRD. At hinihilo sila. Sa madaling salita, ang naglilid. Kung gusto ng balita ni PRRD, si PRRD ang mangunguna. Diba? Pero, Ito yun. susunod-sunod itong mga mahihinang klase, itong mga weak, itong mga bangag, itong mga tambaluslos, tapos sasamahan ng ibang media. Sasakyan ng ibang media, pero hindi nila alam, pinaiikot-ikot na sila ni PRRD. And until now, it is very effective dahil ang suporta kay Sumasakay PRRD sila, nandoon pa rin. Ganun si Tatay Hindi siya Digong. nawawala. Pag nagsalita si PRRD, balita. Pag nagsalita Yes, si PRRD, sinusundan ng mga tao. Unlike doon sa iba. Yan, dito muna tayo. Tuloy. Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away, which means sooner or later, he's gonna lose it. Lahat ng yan, isa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan siya magaling talaga. Kahit sa harap ng media, harap ng camera, harap Kung ng makatawa ka sa bawat mikropono, salita ni Tatay Digong, Yung papansin nyo, makatawa ka iba ang talaga. karisma ni PRRD. Yes. Yung bitaw niya ng biro, grabe. Oo. Kaya totoo yan. mapansin nyo, pag ang blinag ng mga DDS si PRRD, benta. Pag ang blinag ng mga pulahan si PRRD, benta. Benta talaga. Pag ang blinag ng mga dilawan, si PRRD, benta. Benta. Pag blinag ng mga komunista at NPA, si PRRD, benta. Basta anything about PRRD, benta. Benta, okay. Samantalang, etong mga vloggers na sumusuporta kay BBM, pag ang binalita nila si BBM, langaw. Walang views. So yan yung mga video ko dyan, langaw talaga. Itong mga eh. dilawan, pag ang kanilang Ay, nako. blinag is about the dilawans, langaw. Kaya mapapansin nyo, lahat ng balita, mapapula, mapa-NPA, mapa-komunista, mapa-dilaw, mapa-DDS, ang gustong balita, Duterte. Ganun po ang karisma ni PRRD. Hindi talaga si Ito po Tatay yung Digong. pinapaliwanag unti-unti ngayon ni Ben Tulfo. No. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sige pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Yung birong pangungot siya or Biro may laman. So, inuunti-unti pinupuri. No? Ito, tingnan lang natin kay Ben Tagal na Tulfo. namin alam okay? yan eh. Yung Ito biro si may Ben laman ni Tulfo. Tatay Digong. Matagal na po ito, sinusubaybayan ko. At ito si Ben Tulfo, hindi katulad ni Rafi Tulfo at saka ni Erwin Tulfo. Iba po. Iba. Sa katunayan, ito meron akong nabalitaan sa isang Ginago sila malapit ng ano. di umano sa mga Tulfo. Ang kanilang mga posisyon. Hindi ko lang alam kung ito ay totoo. Pero ito siya ay kilalang malapit sa mga Tulfo. Ang sabi niya,
etong sila daw, hindi sila magkakasundo. Ayaw ni Ben Tulfo ang stand ng dalawa niyang kapatid. Lalong-lalo na, itong ginawa ngayon, lately, ni Erwin Tulfo patungkol dito sa tourism. Talagang nilaglag ni Ben Tulfo si Erwin doon. Ang sabi nga, hindi mapapagsama sa isang lamesa, sa isang dining table na kumakain itong mga Tulfo na ito. Definitely wala na si Mon. Tapos na siya sa ira niya. Yun lang, minsan si Mon, parang basta, wag na natin anuhin yun, tapos na siya. Ito na lang na talagang active ay si Ben at ito si Rafi at saka si Erwin at saka to si Ben Tulfo. So, hindi sila magkakasundo. At pansinin nyo, may pagkakapareha si PRRD at si Ben Tulfo. Hindi sila out of the box. Out of the box sila. Hindi mo sila pwedeng ikahon. Pansinin mo, si Rafi at saka si Erwin Trabo na ang dating. Yes. Kabago-bago. Diba? Si Ben, hindi, ino-observe ko tong mama na ito. Ginamit lang din Talaga ito namang, yung mga OFW at yung mga... hindi siya mahilig mamulitika. Yes. Hindi siya yung parang sisip-sip dito, sip-sip kay BBM, sip-sip kay Duterte, hindi. Hindi po siya. Kaya nga, doon siya nagugustuhan ng maraming tao. Okay. Kasi meron siyang sariling utak. Same thing with PRRD. Hindi sinundan ni PRRD yung typical sistema ng politika. Hindi siya trapo. Hindi nakakahon si PRRD. Ito po pinupunto niya. Sarcastic joke. Magaling si Jan. Watch carefully. Listen carefully. Ito yung tinatawag na sarcastic joke. Magaling siya rito. Tingnan ang maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke is having fun. Example, pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or patayin ako ni Marcos yan. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Maraming na good time na media rito. Yun. Di ba? Naalala niyo yung balita na yon. Tinawag niya lang bangag si Marcos. Hindi naman sumasagot si Marcos eh. Anong nasa isip ng tao? Talagang addict si Marcos. Yun ang nasa isip ng tao. Tapos biglang binawi ni PRRD. Di ba? Sakay naman ngayon ng media. Di ba? Ito si PRRD, ulyanin na talaga. Pero tayo mga DDS, alam natin ang totoo. Si Ben Tulfo alam niya totoo. Di ba? Nang good time si PRRD, yung iba naman, nabola. Yung mga tangang mga pulahan, dilawan, di ba? O yung mga bayarang mainstream media. Para sa kanila, balita na to. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Ayun, di ba? Diyan mo malalaman ng tao influential. Kung anong lumabas sa bibig niya, kahit ano, balita. Ganyan po ang Duterte. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. How do you find that? Di ba? Sinasabi ni, matanda na ako, ready na ako mamatay. Sinasabi ni PRRD, di ba? So, magaling si PRRD dyan. And buti na lang, hindi katulad ni itong si Ben Tulfo, yung ibang mga, alam nyo, dumadami na rin po kasi yung mga sinasabi nilang social media vloggers,
mainstream mainstream media na makikitid ang utak. Napansin nyo ba yun? Tingnan mo yung isang congressman, may blank space daw. Kaya daw may blank space kasi at nilabas nila ng mga Duterte nila PRRD yun dahil gusto ibalik sa opisina yung natapyas na budget ni BP Sara. Ganun na po sila kanipis mag-isip. So hindi ako nagtataka, etong kanilang mga vloggers, posible ganyan din. Ang bilis nila. Ay, pagtatawanan na si Ulyanin talaga si PRRD. Wala talagang isang salita, di ba? Ganun po sila katanga. Ito yung pangatlong bihirang-bihira. Posibleng sa pamilya niya lang o kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes, as usual. Yan. Madaling mabasa ang pinagsasabi nitong si Antonio Trillanes. Wala yan. Salamat nga pala sa Magdalo Survey at Nabilo mo, number 5 Magdalo survey pa nag-survey sa kanya, number 5 pa siya. Ito malakas po malakas po at hanggang ngayon malakas po sa survey si Tulfo. Consider po natin si Tulfo, kayo pag-isipan niyo yan. Ayun, narinig Pero mo. sa akin lang, doon na tayo sa bago. Huwag na natin iboto yung matatagal Sana lang, ng huwag siyang politiko gaya gumaya ni rin kay, Jaime, ni kay Lito Rapi Lapid, Tulfo. etc. na wala namang Na nagawa. parang Wala iba namang na rin nagawa, ibabalik pa natin sa pwesto. Di ba? Nasa sa inyo yan kung sinong gusto nyo iboto. Basta sa akin, yung mga matitino. At halimbawa sila Atty. Vic, sila Jimmy Bondoc, ito si Ben Tulfo, yung mga bago na dapat nating bigyan ng tsansa. No? Alam mo, ang nakita ko dito kay Ben Tulfo, tingnan nyo mabuti. Meron po itong tayo. Imposible. Itataya ko lahat dito sa inyo. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga Marcos. Imposible. Napaka-imposible. Imposibleng hindi ito nilapitan ng mga galamay ni Marcos. Para tumakbo, alam natin, ang tatak Tulfo yan. And until now, mataas pa rin sa survey si Tulfo. Kaya hindi ako naniniwala, imposibleng hindi ito nilapitan ng mga pula. Pero, hindi siya tumakbo under the BBM's team. Wala siya doon sa partido nila. Yun na lang ay may tapang at may paninindigan. Yung independent po ito. Pwedeng ando doon na ang kayamanan sa partido ni BBM. Makinarya. Maraming pera doon para ikaw ay suportahan sa eleksyon. Ako'y naniniwala kahit magkano ang i-demand ni Tulfo, tumakbo lang sa partido nila. Kayang-kaya talaga ni Rapi Tulfo dahil sa napakadaming pera nun. Ibibigay. Ganoon po kalakas ang Tulfo. Hindi po natin madidinay yan. Especially si Ben. Kasi si Ben Tulfo, ibang-iba po doon sa mga kapatid niya. Sana. So, Hopefully. I'm positive na may opinion, na may alok. Ito, malaki. Ito si Ben Tulfo. And sigurado ako, tinanggihan niya yon. Kaya independent siya ngayon. Ibig sabihin, ito ay posibleng maging taya natin sa Senado. Kung sakali, ako naniniwala ako pag nanalo ito, and definitely, napakalaki ng chance nitong manalo. Nasa 80-90% mananalo to si Ben Tulfo. At pag nanalo ito, I'm sure, nasa Duterte Party to. Bagamat, hindi siya maingay ngayon ng sobra, pero hindi ito magpapagamit. That's one thing for sure. Hindi ito magpapagamit kay Marcos, hindi ito magpapagamit kay Tambaluslos, and definitely hindi rin ito magpapagamit sa mga kapatid niya. Sa katunayan, napupuna ko na dumidistansya siya. Ayaw niya doon sa mga kapatid niya. Ito yung opinion ko lang, ha. Pansinin nyo. Kaya ito magiging
dagdag numero natin mga DDS sa Senado. Kailangan natin ng numero doon na maninindigan at Yes. talagang sisilip. Ako naniniwala ako hindi ito katulad ni Rafi. Sisilipin niya talaga. Sisilipin niya talaga yung mga dapat silipin. Alam ko marami sa inyo na disappoint sa mga Tulfo, including me. Hindi ko po tinatanggi yun. Sa katunayan, binanatan ko si Ben. Binanatan ko rin si Rafi at saka si Erwin. But ever since ito, hindi. Kasi nakikita ko iba siya. Dati pa. Kahit i-check nyo yung aking mga vlogs before, nakikita nyo, iba. Dati pa, iba to. Sinasabi ko, iba na ito. Iba na to sa kanyang mga kapatid. What a big accomplishment. Come on. Keep pulling my leg. Number 5 sa senatorial survey yung ng inyo magdalo. Sino? Lang siya magsalita, no? Thanks, Spoken but no English. Okay, back to Trillanes. Ganun yung mga Sabi ni Tulfo, eh. Trillanes, Kahit si Rafi Tulfo pathological kuminsan ganyan, liar magsalita, daw eh. itong si Rodrigo Duterte. Ang ibig sabihin ng pathological liar, mga boss, yung taong walang sinasabing totoo at puro kasinungalingan. Tanga kasi yan, si Trillanes. Tanga. Hindi nila alam, pinasasakay. Di ba? Tayo. Fabricated Nung sinabi ni story. PRRD gano'n, sumababa loob natin. Alam natin sa sarili natin naglalaro si PRRD. Pinagtitripan, etong mga gullible na ito. Nagsimula lang Tayo, yan alam nung natin, hindi siya including kinuhang Ben Tulfo, alam niya. senador ni, Ito si ni Trillanes, Duterte. wala, mahina At, talaga to. talagang Magsama sila Adi, dapat vice ganun. president pala dapat siya nun. Pangklase. Hindi siya Ibig sabihin, kinuha. nasanay na yung pathological liar mabuhay sa kasinungalingan. Pathological. Kaya naman, sa pananaw ni Antonio Trillanes, itong dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, may amats. Ibig sabihin, may tamang raw. Siya ang meron yata. Makikita mo dyan sa post niya, mga boss. At babasahin ko. The pathological liar in Duterte was in full display. Malalang amats nito. Tell me about it. Mortal enemy number 1 itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siyang nakaupo pa, Senator pa si Grabe sila Antonio magbutan ng Trillanes. mga board na ganun. Sino kayang unang mag-uulianin dito sa dalawa? Si Tonyo o si Digong? Don't raise your hands. Please, if you know the answer, do not raise your hands. So kayo, sa tingin ninyo, sino muna mag-uuli? Palagay ko, nag-uulianin na si Trillanes ngayon pa lang eh. Tingnan mo, wala nang latak na yung lumalabas sa utak. Don't get in trouble. Kapag tinawag mo ang isang taong pathological liar dahil pilit mong binabasa ang mga palabrang lumalabas sa bibig niya Mismo. at ginagamit mong patunay ito o ebidensya mo, Tonyo, mabibitag ka. Nag-guess yun ha? Ang galing Diba? na ano na. Utu-utu ka, tanga. Hindi po mura tanga, stupid yun. Utu-utu ka, tanga ka, Trillanes. Gaya ng mga 10 mga supporters ni Marcos, mga vloggers. ang daming nabitag ni PRRD doon, no, ng mga vloggers. Slow down. Baka nakalimutan mo yung may tinatawag pang white lie. Wala kasi sa bokabularyo ninyo, ikaw particular Tonyo, or iba sa atin. Ang ibig sabihin ng white lie, pagsisinungaling para hindi ma-offend, masaktan yung tao because you want to be decent and courteous, but still, you're lying. Ginagamit din ito ni dating Pangulong Duterte noon. At so, it's an art of communicating para sa kanya. Sabi nga nung araw, marami nagsasabi, out of the box. Hindi siya templated. Hindi siya yung sinasabing typical na statesman, kung tawagin ng iba, dahil he's just himself. Ito ang nakita ko kay Ben Tulfo. Dati kasi nakausap ko po ito. At sa dami ko nang nakausap, dati nakausap ko, sa dami ko nang nakausap na mga politiko or papasok sa politika or media, sawang-sawa po ako sa plastic. Totoo yan. Hindi ko lang pinapahalata, pero naaamoy ko yung plastic. Tatanungin ko lang sila ng
ng ano, ng isang tapos maya-maya uulitin ko, magkaiba na sagot. O kaya nahuhuli ko sila sa mga kaplastikan nila. Pagkausap mo, iba. Yes. Pag may camera na, iba na. Iba na. Eto, magagaranti ko sa inyo, kung ano, si Ben Tulfo, kausap, yun siya sa camera. Galing. Pag At ano, hindi siya sumasakay sa issue. sa isang issue or sa isang politiko. Isa masasabi ko sa mamang ito. Nung nakausap ko siya, may sariling isip. Hindi mo pwedeng diktahan. Yun ang pumasok talaga. Same thing kay PRRD. May sariling isip, di mo pwedeng diktahan. Hindi yung ay, uso ngayon ng pula, sa pula tayo. Ay, uso ngayon Kung ano yung in. uso ngayon ng dilaw, sa dilaw tayo. Pansinin niyo politiko ganyan. Oh. Oh, pirma tayo Walang, doon sa ginawang loyalty. bill ni Ontiveros. Napangit daw yung bill. Kinontra ni Marcos. Inatras nila yung pirma nila. Ito yung mga taong walang paninindigan. Yes. Sabay sa agos. Ito, hindi. Gumagawa ng sariling agos. Hindi siya yung totoong leader to. Hindi siya yung parang pabakla magsalita. Paiba-iba. Depende sa camera o depende sa personal. Ito, hindi harap likod. What you see on and off the camera parehas. May kasabihan, style makes a difference. Every person, they have their own style. Pero, itong si Tonyo, ikaw Antonio Trillanes, like you listen carefully, Trillanes ang binabanatan napapasa niya. kita ng maigi. Basang-basa ang papel mo sa akin. Ako, si Ben Tulfo Hospital. Di ko makakalimutan yung sa Senate hearing, yung estilo mong accusatory, prosecutorial ang dating. Senate hearing yan. Hindi yan paglilitis sa hukuman. Hindi ka prosecutor, hindi ka piskal. Galing lang yun. Itong ginagawa niya, mga boss sa akin, hindi ko matandaan. Ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, papatawag din daw kami mga vloggers. Hindi ko alam kung sino-sino mga vloggers. No? Hopefully, Sana ipatawag tayo. patas. Hindi lang Para mga lalong pro sumikat. Duterte ang ipapatawag. No? Pangarap Pero yan ng ganyan mga sila small YouTuber. Yayabang sa hearing. Kaya, mas matindi ka, Trillanes. Sanay ka pagdating sa sinasabing pathological Walang lying. pa. Naingay. Hindi na naman rin That's what you are. Tandaan mo, Tonyo, may issue tayong dalawa. Ikaw at ako. Di pa tayo tapos. Yari ka. Well, there's one thing I'll say. Galit talaga si Pansinin Dito. nyo, ito, Trillanes, matagal na itong may issue itong dalawang Ako ito. tuwan-tuwa dito. May video ako nito eh. Kasi may Oo, karma. hindi ko na-delete yun. Gulong umiikot. Siya dati senador, niyayabangan si Ben Tulfo. Hmm. And konti na lang, napakalaki ng chance ang manalo ni Ben Tulfo as senator. Pag akyat niyan dyan, ikaw naman gigisahin Trillanes. At ako talaga, pag nanalo si Ben Tulfo, i-request ko talaga sa kanya kahit wala akong contact number niya. Hindi ko po ito nakakausap ng dahil kaibigan ko, hindi. One time ko lang siya nakita at nagkataon na may mga tao doon at nakausap ko siya. Pero gagawan ko talaga ng paraan makausap si Ben Tulfo. Gisahin mo to. I-request ko. Ngayon, kung pumayag si Ben Tulfo or hindi, okay lang. Importante, ibawi natin si PRRD. Yes. Pati nga si Banat may binakbakan nito eh. Dinemanda. Madami dinimanda to. Eh siya nga yung ganyan eh. Siya yung taga-tawol ng dilaw at saka ng Demanda eh. gobyerno. Ngayon Dapat siya pa may i-demanda. kana magdemanda.
Ang kapal ng mukha nito. Dapat mabueltahan to. Nawa, ikaw at ako, di pa tayo tapos. Naku, yari, hamon. Hinamon na. Ha? Yan. Naghahaman na Tandaan mo talaga yan, ng nagagaling Trillanes. sa bibig ni Hindi pa tayo Bintol po. tapos. Talagang matindi ang galit niya kay Trillanes eh. Well, there's one thing I'll say, Matagal na mga yung boss. ano nito eh, If there's walitan any ng good mga to. news, and the good news is, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte is now on the same page. Anong ibig sabihin? Pareho silang pabor sa chacha or charter change at least dito magdudulot ng katahimikan. Dahil hindi na magiging mahabang issue rito. Para kay President Bongbong Marcos, strictly economic amendments lang sa Constitution and nothing more. Samantala, dito naman kay former President Rodrigo Duterte, okay lang kahit dagdagan yung political amendments. Basta, may kondisyon ha, basta hindi pwede makinabang yung mga incumbent tulad ni President BBM at yung mga Ako naman dito kay kontra ako. Ayoko naman. Sa ngayon, ako dapat tingin ko dapat na may mga batas tayong dapat baguhin. Kasi masyado ng luma. Pero wag ngayon. Napakadelikado ngayon. Wala akong tiwala sa mga mambabatas natin ngayon. Kahit ipangako nila, wala kaming i-extend na Gagawa sila termino. ng batas na Wala pabor na akong naman tiwala sa sa kanila. mga yan. incumbent congressman na sumusulong ng yung People's Initiative. Yes. Mga politikong chiwari-wariwap ang tawag natin. So pareho sila. Masaya rin itong mga nasa Kongreso dahil makakakilos na sila ng malaya. Ang dapat gawin, i-realign lang nila ang estilo ng kanilang strategiya kung saan sisingitan nila ng kanilang mga personal na motibo. Grabe Pinabalata talaga na sa unti-unti. atin. Tingnan natin yung mga tumatakbo and tingnan din natin yung mga sa tingin natin ay mga may paninindigan. Basta sa akin po, no, wala po tayong pilitan. Nasa sa inyo yan. Sa akin, kaysa bumoto tayo nung may pangalan na dati ng politiko wala namang nagawa, magsubok tayo ng bago. Bago. Kaya naman itong susunod natin, Yan. tingnan natin isa pang Tulungan nyo bago. na si Bintol po, mga Pero, kababayan. Baka Maingay ito na na rin yung makakatulong na sa atin. Duterte follower. Kasi si Rapitol po mukhang nalihis eh. So yun, natapos din yung ibinahagi nating video at sana nagustuhan nyo ito. At kung nagustuhan nyo ito, paki-share at paki-like na rin itong ating video na ito. At yun, kung ako ang titingnan ko talaga yung mga binabanggit dito ni Bintol po, matagal na nating alam kung ano ang status ni Tatay Digong sa kanyang pamumuno. At talagang hindi tayo nagbago ng paningin sa kanya bilang isang leader dahil alam natin na kung paano niya sinimulan sa kanyang sariling bayan bago siya naging Pangulo. At yun, natapos din ang ating ibinahaging video. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating video. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.